ang pandadamay ng Haley family sa mga spiders sa nangyayaring gulo sa gitna ng mga mafia family sa loob ng Blackwell. Ang interaksyon sa gitna ng mga higher-ups ng Char family at ng mga spiders at ang pag-reveal ng kung ano ang Nen ability ng assassin na si Looney. And most importantly, ang insights ng underboss ng Char family na si Wang na takot at may binabalak na masama ngayon sa Phantom Troop. Huwag niyo nakalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para ma-reach na natin finally ang 100k subs. Pero huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Collaboration at sa pagsisimula ng kwento, makakarating tayo sa POV nitong si Mizai dahil nakita naman natin sa previous chapter na kausap nga niya ang investigator na nag-handle ng mga taong pinatay ni Looney, ang 20 na mga casualties. Makikita din natin dito na nandito ang witness na kailangan kausapin daw ni Mizai para malaman pa nilang iba pang mga impormasyon na kung saan sinabi naman ng babaeng witness na ito na sumi-CR lamang siya. May kasama siyang isa pang babae, subalit ang babaeng yon ay nasa labas ng mismong toilet bowl na ginagamit niya. Sa pagkakataong yon ay may narinig daw siya na nag-knock sa comfort room at binuksan yon ng kasama niyang babae. Matapos yon ay naramdaman niya at narinig niya na para bang may tumunog na may nag-collapse na isang tao. Dahil doon, sumigaw siya at tinanong niya ang kasama niyang babae, subalit hindi na daw yun sumasagot. There wasn't any response at all, na dahilan kung bakit sinubukan niyang buksan ang ginagamit niyang toilet bowl para silipin kung ano nangyari. At sa pagbukas niya nun, ang nakaharap niya ay isang napakalaking lalaki. Naunahan siya ng takot at hindi siya agad nakapagsalita. Sinabihan siya nitong tumabi at gumilit na agad naman niyang sinunod para nga sa kaligtasan ng kanyang sariling buhay. Dito niya na nakita na ang kasama niyang babae ay patay na at nababalot ng sarili nitong dugo. Pinagbantaan siya nito na kapag gumalaw siya at kapag nag-create siya ng kahit na anong noise, kahit na anong sound na makakapag-alarma sa iba pang mga tao na nasa labas, papatayin siya nito. Na dahilan kung bakit hindi siya nakagalaw, hindi siya nakapagsalita. Of course, for a mere civilian guys, this is the best possible option. Wala kang magagawa, hindi mo naman kayang depensahan ng sarili mo, kaya yun ang ginawa niya. Sinunod niya ang lahat ng sinasabi ng lalaki para hindi siya nito patayin. Subalit hindi nagtagal, kinakausap na daw ng lalaking ito ang kanyang sarili. Habang sinasabing pinaplano daw sana niyang pumatay ng 20 lang. Subalit ngayong nandito ang babae, baka masobrahan pa dahil aabot nga siya ng 21. Kaya dito ay napapaisip itong si Looney kung papatayin ba niya ang babaeng ito o hindi dahil ang limit nga na pinaplano lamang niyang gawin ay ang pumatay lamang ng 20 na individuals na dahilan kung bakit tinatarget pa nga daw niya ang mga single rooms na kung saan meron lamang mga limitadong number at may paisa-isang lamang tao lamang para makatigil nga siya sa 20 kills. Sa sobrang takot ng babaeng ito na witness, hindi siya nakapagsalita, hindi siya nakakagalaw at ang tanging ginagawa na lamang niya ay ang magdasal na sana ay spare pa nitong si Looney ang buhay niya. Nagbilang daw ang taong ito. Habang nagbibilang ng 1 papunta sa 20 ay biglang sinabi nito na siya nga pala naka-offset daw ang kanilang level ng 1 level. Meaning hindi siya 20 ngayon, level 21 siya ngayon dahil nagsimula nga siya sa 1 at nadagdagan yon ng 20 nang dahil sa kanyang 20 na kills. Hindi daw alam ng witness na ito kung anong pinagsasasabi nitong si Looney at hindi din niya alam kung anong meron sa mga numbers na yon. Pero bigla daw sinabi nitong si Looney na kung ganun, nasa 21 na din lang siya dahil may putal na rin at ang pangit din daw ng ang kanyang level ay isang odd number, bakit hindi niya papatayin ng babaeng ito para gawin itong even, isang even number na 22. Tatangkain na daw sanang patayin ni Looney ang babaeng ito, subalit biglang may sumigaw ng napakalakas sa labas ng kanilang residence habang kinakatok ang iba pang mga kwarto at nagsisisigaw ng walang humpay. Nang dahil doon hindi siya napatay ni Looney, bumalik ito sa loob ng comfort room na ginamit niya at inilak yon. Hindi naman daw nagtagal, matapos ang pagsisigaw ng babaeng yon na narinig nila, agad namang dumating ang mga royal troops. Agad nilang chinek ang kwarto at ang CR na tinutukoy ng witness. Subalit sa pagbukas nila nito, wala na doon si Looney. Nakaalis na siya. Hindi nila alam kung ano ang dahilan, pero sinabi nitong si Mizai na napakaliit daw ng mga pipelines o ng mga tubo sa loob ng toilet to the point na maging ang mga daga nga daw ay hindi dito kasya. Paano pa kaya ang mga tao? Na ayon sa witness, the same thing din na sinabi ng mga royal troops.
imposibleng makalusot ang suspect sa loob ng mga pipelines. Nang dahil na rin sa sobrang traumatized at takot na takot ang witness na ito, ipinakiusap niya kay Mizay na sana daw ay hulihin na lamang nilang suspect at yun ang i-interrogate nila. Dito na-realize ni Mizay na walang ibang paraan para makatakas sa sitwasyon na yon maliban sa paggamit ng isang Nen ability. Pero nagsususpecha din itong si Mizay sa sinasabi ng babaeng ito. Dahil kung ganun nga na napakabilis na patay ni Looney ang 20 na mga individual ng napakabilis lamang, bakit hindi niya nagawang patayin ang witness na ito? Ganung napakabilis lang naman niya yung gagawin. It would not even take 3 seconds para tusukin at patayin ang witness na ito gamit ang kanyang sandata. But since there are plenty more na mga information na kailangan niyang i-analyze, tulad na lamang ng mga numbers na binanggit ng witness na sinasabi daw ni Looney na ang 20, 21 at ang iba pang mga numero, iba pang mga detalye, nasabi nitong si Mizay na kailangan niyang isolve ang mystery na ito gamit ang mga clues na yon. Pero naitanong din dito ni Mizay sa witness na kung paano daw niya nakilala ang babae na tinutukoy niya, na sinagot ng witness na to na nakasabay at nakatabi niya lamang ito habang kumakain. And dun nila na-realize na magkiklik sila, na magkakasundo silang dalawa. Ayon sa witness, nanghihingi din daw ang babaeng yon ng mga life advices. Subalit hindi niya na yun magagawa ngayon dahil patay na nga ang babae. Umiiyak siya ng napakalala at napakalungkot niya. Kaya naman nasabi ni Mizay na magpahinga daw muna ito at bumalik sa kanyang cabin para makapaghanda at makapagkondisyon na siya sa susunod na mga questions na ibibigay ng mga investigators. Habang naglalakad pabalik ang witness na ito, unti-unting nagbabago ang kanyang emosyon to the point na nung nakalampas na siya sa royal troops, biglang para bang naging cold ang kanyang muka at dito na nga na-reveal na ang witness na ito ay isang kasama at kakampi pala ni Looney. Isa din itong miyembro ng Haley family, si Cashew. Kaya naman of course, common knowledge na guys na gumagawa lang ito ng fabricated na information para ibigay kay Mizay. Dahil bakit naman niya ilalaglag si Looney? Lahat sila madadamay sa Haley family nun. At dito na nga nagkaroon ng eksplanasyon sa totoong nangyari. Nabanggit dito nitong si Cashew kay Looney habang nag-uusap sila matapos ang pagpatay niya sa babae na ihahalo daw niya ang lies with the truth. Ipagmimix niya ang totoong mga nangyari sa mga fabricated na mga information na magmumula sa kanya para magmukha siyang nagsasabi ng totoo at para hindi maghinala sa kanyang mga investigator. Magbibigay din daw siya ng mga hints sa kung bakit hindi siya pinatay ng suspect para paniwalaan siya na yun talaga ang tunay na nangyari. Dito din ay nabanggit nitong si Looney na sabihin daw talaga at siguraduhin nitong si Cashew na isama sa mga sasabihin niyang impormasyon ang tungkol sa scar nitong si Looney na ang kanyang crescent niya na nabanggit na din ni Mizay. Sa pamamagitan nun, malalaman daw nitong si Looney kung gaano kabilis, kung gaano ka-efficient at kung gaano katagal magte-take ng time ang mga investigators para mahuli siya. Na dahilan kung bakit naitanong nitong si Cashew kung sigurado daw ba si Looney dahil kung sakaling maging effective nga ang gagawin nilang investigation, mataas ang posibilidad na mahuli siya. Na sinagot naman ni Looney na okay lang, wala siyang pakialam kung mahuli siya dahil meron naman daw siyang way para makatakas. At dito na nga ma-explain sumunod kung ano ang ability nitong si Looney. Nabanggit dito nitong si Looney na nararamdaman daw niya. Alam niya na nabigyan na siya ng ability matapos nga niyang gawin ang kanyang ika-20th na kill at nabanggit din niya na magmamanifest daw talaga ito ayon sa kanilang boss na si Morena kapag talagang ipinagpipray at talagang gustong gusto nilang ma-receive ang gift na yon. And then matapos yon pumasok na daw itong si Looney sa bathroom at hindi na ito muling nakita pa. Kaya naisip din agad nitong si Cashew na maaring yon na isang transportation ability, isang teleportation ability. Pero ayon din dito kay Cashew, since nandito na nga siya at nagagawa niya ng makontak ang mga investigators, mas madali na ngayon ang kanyang access sa information. And unlike Looney, ayaw niyang madaliin ito. Tulad daw ni Looney na napakabilis nakuha ang kanyang ability dahil lamang sa isang instant killing spree, ayon kay Cashew, gusto niyang magkaroon ng ability ng mabagal. I-enjoy niya ang process para maging mas maganda daw ang kalalabasan ng kanyang abilidad. At eto na nga ang explanation sa ability ni Looney. Ang kanyang conditions or requirements para ma-activate ang kanyang ability is that kailangan niyang nasa loob siya ng isang room na meron lamang isang pinto at 4 na impenetratable walls. Meaning it is completely locked in, walang ibang lulusutan, walang ibang madadaanan kung hindi ang nag-iisang pinto na pinasukan niya.
And from there, magkakaroon siya ng lagusan. Mag-o-open ang isang portal na kung saan ay pwede siyang lumusot at lumabas papunta sa kahit na anong lokasyon na gustuhin niya. Maaari din siyang bumalik sa room na pinanggalingan niya anytime he wants, subalit given the instance or kung sakali man na biglang may magbukas ng pinto, meaning hindi na ito isang completely locked na room dahil nakabukas na nga ang nag-iisang pinto, magre-reset ang kanyang ability. Hindi na siya makakabalik sa room na yon at hindi na din niya pwedeng gamitin ang kanyang ability na ito sa room na yon. Meron ding isang limitasyon ang paggamit ni Looney ng ability na to guys. Makakarating at makakapag-teleport lamang siya papunta sa mga lugar na napuntahan niya na. Meaning kung hindi pa niya napupuntahan ng isang location, hindi pa rin siya makakapunta sa lokasyon na yon gamit ang kanyang ability. And in fact, ayon dito kay Looney, pwede nga daw siyang pumunta sa mga lokasyon na nasa labas ng Black Whale. Meaning guys, pwede siyang bumalik sa human continent at magpagala-gala doon, pero hindi naman daw ite-take ni Looney ang risk na yon dahil kapag nag-reset nga ang kanyang ability, hindi na siya makakabalik sa Black Whale. Pero sa ngayon, ite-take na daw muna nitong si Looney ang pagkakataon para i-enjoy ang pakikipaglaro niya sa mga spiders. Hence the word collaboration sa title ng chapter. At dito nga makikita natin na may dalawa pang mga biktima itong si Looney na inilagay niya sa loob ng room na ginagamit niya sa pagka-transport. Dito din ay nakita nitong si Nobunaga, ni Phaeton at nitong si Finks na ang mga miyembro ng Char family na nag-handle ng warehouse ay lahat nawala na. Nagtataka ang tatlo. Subalit napansin nila na mayroong mga footprints ng dugo na tumatakbo papunta sa isang lugar na nangangahulugan na maaring hindi lamang daw ang individual na naghatid sa kanila para hanapin ang umbrella ni Phaeton at ang katana nitong si Nobunaga ang dinali at pinatay ng assassin. Kung hindi, maging ang iba pang mga kasama nitong miyembro ng Char na nagbabantay previously sa nakaraang chapter. Pero dahil na din nga sa nakita nila na may footprints ng dugo na tumatakbo or naglalakad papunta sa direksyon na tinitingnan nila ngayon, nangangahulugan lamang yon na hindi sila completely na wipe out at may nakatakas na isa. Although ayaw daw nitong si Finks na makisali at habulin pa kung sino man ang nakatakas na yon, it seems yun daw ang pinaka-plausible na choice as of the moment. Ayon naman kay Phaeton na tinitingnan ang mga blood footprints, natuklasan niya na dry na ang mga dugo. Meaning kanina pa to nangyari. Most likely at the very same time na nangyari din ang pagpatay sa kasama nilang individual na naghatid sa kanila sa loob ng kanilang mga packages. Pero ang pinagtataka ni Finks, kung kanina daw ang pinatay ng suspect na isa sa mga miyembro ng Char ay inilagay niya malapit dito kila Phaeton, kay Finks at kay Nobunaga, na pwedeng ang purpose ay ang pag-initan ang spiders o ang phantom troop sa pagpatay at ang magkaroon ng gusot sa gitna nila ng Char. Pero ngayon daw na mayroong itong hinayaan na makatakas na isang miyembro na pwedeng bumalik papunta sa hideout at magsumbong sa Char, hindi sila mape-frame up dahil magagawa nung sabihin ang totoo at malilinis ang pangalan ng mga spiders. Subalit, pwede din naman daw ayon kay Nobunaga na hindi talaga ang spiders ang target ng assassin. Most likely, may ibang plano at may ibang pakay ang assassin kaya hinayaan niyang makatakas ang isa sa mga taong yon. At yun daw ay maaari ang purpose na hanapin ang hideout ng Char family. Na ngayon, nangangahulugan lamang yon na ang assassin ay maaaring nanggaling sa isa sa tatlong mafia families na may galit sa Char. Mataas daw ang posibilidad na may prior plan na ang assassin. And it just happened na napadaan at nadamay doon ang spiders. Na napapunta doon daw itong si Nobunaga, si Phaeton at si Finks kahit wala naman talaga sila sa plano. Pero since nandun na nga sila, present na sila sa scene, binalak na din mag-adapt ng assassin at idinamay na sila sa gagawin nitong plano na sinadya daw nitong ipakita ang bangkay sa kanilang tatlo para kung sakaling magsumbong sila sa iba pang mga miyembro ng Char na nagbabantay ng warehouse, magkakaroon ng dispute na pwedeng magmitya ng gulo at ng away sa gitna ng spiders at ng Char. Therefore, makakagawa sila ng isang panibagong kalaban ng Char na magbe-benefit sa kanila. But since wala ngang pakialam itong si Phaeton at itong si Finks, kaya naman hindi na din nangialam pa itong si Nobunaga, nakita ng assassin na walang pakialam ang spiders. Hindi ito nagsumbong at wala itong ginawang kahit na actions, kaya naman ipinagpatuloy na lamang ng assassin ang kanyang simulang plano, ang kanyang prior plan, na kung saan hindi niya pa itinetake into consideration ang spiders dahil wala din naman itong mga plano. At nakita din naman natin sa previous chapter na yun na para bang pinagtatawanan at parang iniidolo pa nga talaga nitong si Looney ang mga spiders. Na dahilan kung bakit na itanong ni Finks na actually nadamay lang pala sila dito.
Randomly, napapasok lamang sila sa plano ng assassin kahit hindi naman talaga sila kasama sa original plan. Napaisip naman itong si Nobunaga na honestly, parang sila daw ang galawan ng assassin. Nang dahilan kung bakit napatingin sa kanya ng seryoso naman itong si Phaeton at si Finks. Hindi din daw nila pwedeng i-eliminate ang possibility na pwedeng may dalawang killers, na 2 separate murders ang nangyari. Hiwalay ang ginawang pagpatay sa ibang miyembro ng mga bantay sa warehouse at hiwalay din ang ginawang pagpatay sa individual na naghatid sa kanila sa pagkuha ng kanilang sandata. Pero isa lang daw ang sigurado nitong si Nobunaga. Ang pinakaunang pagpatay na na-witness nila na ang pagpatay sa naghatid sa kanila papunta sa kanilang packages ay isang paraan para lokohin at itis sila na para bang iniinis at pinipikon sila ng assassin. Nang dahil dito galit na galit itong si Nobunaga at nagtitimpi lamang siya dahil wala naman siyang pagbubuntunan. Hindi nila kilala kung sino ang suspect at hindi din nila alam kung nasa ang lokasyon yun ngayon. Pero inis na inis itong si Nobunaga at nag-uumapaw ang kanyang aura. Alam din naman nila na hindi si Hisoka ang may kagagawa ng mga pagpatay na ito dahil mag-iiwan daw si Hisoka ng mga signs at makikita din nila ang mga baraha matapos niyang patayin ang mga biktima at ititis at paglalaruan sila nito nang hindi nagtatago completely. Ayon kay Phaeton, kung sakaling si Hisoka daw ang pumatay sa mga individual na ito, kailangan daw ay may makikita silang marka na pwedeng naidulot ng mga baraha ni Hisoka. Subalit walang kahit anong ganon. At napansin din itong si Phaeton na hindi perpekto ang pagkakahiwa ng mga tinamaan ng mga atake na parang ginamitan ito ng isang imperfect na blade ng isang normal na mga sandata lamang. Na dahilan kung bakit nabanggit naman ni Finks na ang target at ang gusto talagang kalabanin ng suspect na ito ay ang Char family at hindi ang Spiders. Sinundan nila ng sinundan ang mga yapak ng dugo hanggang sa makarating sila sa isang dead end, isang pinto. Before further actions, pinag-imbestigahan muna nila kung ano ang meron sa lokasyon na to. Na nakita naman nitong si Finks na meron ditong mga camera, kaya nagtataka siya kung bakit sa tier 5 sa ganitong klaseng lugar ay merong mga surveillance cameras. Hindi din daw nila alam at walang ideya ang kahit na sino sa kanila kung ano man ang nasa loob. Sinubukan itong buksan ni Nobunaga pero nakalock ito na hindi naman nila ikinagulat dahil bakit nga naman ito hahayaan at iiwanang nakabukas. Pero hindi nagtagal, may tumawag sa kanila. Sa paglingon ni Finks, ni Phaeton at ni Nobunaga ay nakita nila ang isang grupo ng mga armadong lalaki. At ang mistulang leader ng grupong ito ay nagpakilala bilang si Wang, ang underboss ng Char family. Napag-utusan daw siya na maghintay pero ayaw na ayaw daw niya ang pinag-iintay kaya tatanungin niya agad ang Spiders ng mga katanungan na masasagot nila agad-agad. Kaya agad niyang tinanong itong si Phaeton, si Nobunaga at si Finks kung inatake ba nila ang mga warehouse guards. But switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa dining area na naman ng tier 5 na kung saan ay nandito si Franklin. Agad na may lumapit sa kanya na grupo na naman ng mga lalaki na nakasuot ng suit at dito ay ine-interrogate itong si Franklin. Habang sinasabi nitong si Franklin na umalis na nga daw sila kanina pero hindi pa rin sila nito tinitigilan dahil nakita naman natin sa previous chapter na naka-encounter nga nilang ibang miyembro ng Char family na nagpaalis sa kanila sa reserve table. Tinanong naman ng isang individual na ito na nakasuot ng brown suit itong si Franklin na kung hindi daw ba niya hahanapin at hahantingin si Hisoka. Sinagot naman ni Franklin na hindi siya nag-aaksaya ng oras. Ang target daw nila na si Hisoka ay target din na patayin silang lahat sa Spiders kaya hindi niya na yun kailangan pang hanapin. At some point, si Hisoka na mismo ang lalapit sa kanya na para bang inaantay lamang nitong si Franklin si Hisoka para hindi na din siya mahirapan pang maghanap. At dito na na-reveal kung sino ang individual na ito na kinakausap ngayon si Franklin, ang consigliere ng Char family na sa Itoku. Kung hindi kayo familiar sa word na consigliere guys, just think of it like isang elder, isang advisor sa loob ng Char family. Dito ay tinatanong din itong si Itoku na may narinig daw siyang isang call at nabigyan siya ng impormasyon na may mga individuals na umatake sa kanyang mga bataan sa loob ng warehouse. Tinanong niya na yun daw ba ay ang Spiders na sinagot ni Franklin na hindi daw yun sila. Pero nilinaw din naman itong si Franklin na it actually depends naman daw dahil kung inunahan daw silang atakihin ng mga warehouse guards, of course, papalag sila. Hindi nila hahayaan na palagpasin lamang yun. Pero kung hindi naman daw yun inatake ng mga warehouse guards ng nauna, hindi nila gagalawin ng warehouse guards ng walang dahilan.
Na sinagot naman ni Itoku na actually hindi din niya yun maintindihan dahil nagkaroon na daw dito ng done deal. Nagkasundo na daw ang tatlong miyembro ng mga spiders na si Phaeton, si Nobunaga at itong si Finks na may kukunin lamang sila sa warehouse. Wala nang kahit na anong problema, kaya ipinagtataka nila kung bakit bigla na lamang inatake ang mga warehouse guards. Na sinagot na naman ni Franklin, then hindi daw sila yon. Kung wala namang dahilan para maglaban sila, hindi gagawa ng dahilan ang spiders para magsimula ng gulo. And most likely it was someone else daw na nag-take advantage ng situation para i-frame up ang spiders kung sakali man. Tinanong din itong si Itoku na hindi daw ba yon si Hisoka. Na sinagot naman itong si Franklin na pwedeng si Hisoka yon, pwede din namang hindi, pero isa lamang ang maipapangako niya, hindi sila ang may kagagawa nun. Nang dahil na rin sa paulit-ulit lang naman ang mga sagot ni Franklin, tumayo na itong si Itoku. Habang tinatanong si Franklin na kung ang target at ang pakay lang daw ba talaga ng Phantom Troop sa loob ng Black Whale ay si Hisoka. Na sinagot naman itong si Franklin na actually hindi, dahil bandits nga sila. Mga grupo nga sila ng mga magnanakaw, ng mga thieves. Kaya alam naman nitong sila Itoku at ng iba pang mga kasamahan niya na target din nitong sila Franklin at ng iba pang mga spiders ang kanilang mga treasures. Na dahilan kung bakit biglang nagbagong mood sa gitna ng mga magkakaharap ng mga individual na ito, na para bang biglang nagkaroon ng tensyon sa kanila. Pero inilinaw na naman dito ni Franklin na habang hindi pa naman daw nila nasisettle ang score, hanggat hindi nila nahahandle at nagagawa ang mission nila na patayin si Hisoka, hindi sila magkakaroon ng panibagong objective. Meaning hanggat hindi pa nila napapatay si Hisoka, kahit nasabihin pa ni Franklin na may pakay silang nakawin ng ilan pa mga treasures, hindi nila gagawin yon. The very objective, ang pinaka-priority nila as of the moment ay ang patayin muna si Hisoka. And in any instance, hanggat hindi sila inuunahang atakihin, hindi sila papalag. Nang dahil dito umalis na si Itoku habang pinapatay ang sinde ng kanyang sigarilyo sa kanyang steak na iniwan kay Franklin. Then switching of scenes naman, makakabalik tayo ngayon dito kay Finks, kay Phaeton at kay Nobunaga at sa grupo nitong si Wang. Dito ay inexplain na ng tatlong spiders kila Wang kung ano talaga ang sitwasyon. Nabuti naman hindi na pinahirapan pa ni Wang, naiintindihan naman daw niya. Dito din ay inexplain na ni Wang kung ano talaga ang nangyayari at kung ano ang lokasyon na bubuksan sana nila Nobunaga. Sa loob ng pinto na ito na bubuksan sana nila, ito ay ang itinuturing nilang hideout ng Char family. Specifically, maaring itong hideout nila sa Tier 5 dahil napakawalang kwenta naman ito kung ito ang kanilang headquarters. Nasabi ni Wang na previously, meron daw isang lalaki dito na balot ng dugo na may daladalang isang sugatan and injured na miyembro ng Char family na nagbabantay ng warehouse. Nang dahil na din sa isang baguhan at inexperience ang bantay na nasa loob ng hideout, nagpanik ito at agad na pinapasok ang lalaki. Nang dahil na rin daw sa balot at naliligo talaga sa dugo ang lalaking yon, hindi nila na-recognize ang mukha nun. But one vital information mula kay Wang, ang taong yun daw ay nagsisisigaw at talagang ikinakalat ang salitang ang spiders daw ang may kagagawa ng lahat. Na dahilan kung bakit nilinaw ulit nitong si Finks na wala silang alam. Wala silang ginagawang kahit na ano para madamay sa gulong ito. Na sinagot naman nitong si Wang na honestly alam niya at naiintindihan niya yon. Ang kinaiinisan niya lamang is that iniisip ng suspect na mapaglalaruan at mamamanipula sila ng ganon kasimpleng pang-deceive, ng ganon kasimpleng panglilin lang. Dito din ay nagpapasalamat itong si Wang kay Finks, kay Phaeton at kay Nobunaga dahil napakakalmado daw ng mga ito at napaka-reasonable nitong makausap. Na dahilan kung bakit napakabilis ng kanilang exchange of information. Pero dito ay in-insist at in-insert naman itong si Finks ang kanyang ideya na honestly, maaring ang pinaka-target daw ng kalaban or ng suspect na yon ay ang mapasok talaga ang hideout at wala ng iba. That might be the highest priority. Na ipinagtaka naman ni Wang, bakit naman daw? Ano naman ang dahilan? Na in-explain nitong si Finks na there is one requirement, isang elemento sa paggamit ng Nen ability na may kinalaman sa transportation or sa teleportation. Yun ay ang tinatawag na marking. Dahil ang mga lugar, ang mga lokasyon na pwede lamang mapuntahan ng mga teleportation ability users ay ang mga lokasyon at ang mga areas pa lang din na na-explore nila. Meaning kapag hindi pa nga nila napupuntahan, hindi pa nila pwedeng puntahan gamit ang kanilang teleportation ability. Tulad na lamang ng binanggit din kanina ni Looney. Yun daw ang tinatawag na marking, and since ngayong nakapasok na itong si Looney sa loob ng kanilang hideout, kailangan daw maintindihan itong si Wang kung gaano ka-dangerous, gaano ka-delikado ang sitwasyon dahil anytime
pwede nang bumalik-balik ang taong yon sa loob ng kanilang hideout. And although here, hindi pa nga natin alam kung isang NEN user ba itong si Wang, pero most likely, oo dahil isa nga siyang underboss, isinuggest niya dito kila Finks, kay Peyton at kay Nobunaga na kung ganon, bakit daw hindi sila magtulungan na hanapin at isolve ang problemang ito. Pero ang tumatakbo talaga sa isip nitong si Wang ay hindi ang tungkol sa suspect na yon, kung hindi ang tungkol sa spiders. Dito niya na-realize na napakalayo ng mga individuals na ito sa normal na tao. They are completely separated from the balance. Hindi sila nag-hold back. Ginagawa nila kung anong gusto nilang gawin. Sinasabi nila kung anong gusto nilang sabihin. Hindi na nila kailangang pag-isipan pa ang kanilang mga actions dahil kaya nila yung i-back up. Kaya nilang patunayan ang kanilang mga sinasabi. No alliances, walang kahit na sinong kakampi kung hindi ang kanilang mga sarili. Ito daw ang kinatatakutan nitong si Wang. Kaya naman as soon as possible, kapag nagkaroon ng tsansa, papatayin at i-eliminate niya ang mga threats na ito bago pa magsimulang maging isang napakalaking risk factor ng spiders sa Char family. However, kailangan na nating antayin ang susunod na kabanata para sa susunod na mga pangyayari. But konting spoilers guys, dito na magsisimulang kumilo si Illumi, si Kaluto, si Botobay, si Mizay at ang alliance na mangyayari sa gitna ni Wang, Peyton, Nobunaga at Finks. Para ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video na yun, siguraduhin nyo nang nakasubscribe at na rin nyo ng bell button guys para ma-reach na din natin finally ang 100k subs. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account para sa further announcements tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutout din nga pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.